Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2941 hanggang Kabanata 2950. Kabanata 2941. Nakaramdam ng malamig na kilabot sa puso si Hansen. Para bang kusa ng pom ipikit ang kanyang mga mata at wala na siyang kontrol dito. Iba ang pakiramdam kumpara ng kaharapin niya ang Nine-Eyed Sword. Ngayon, hindi lang siya nakaramdam ng pagod, maging ang kanyang kalooban ay tila lumalabo. Hindi na nakapagtataka na ito ay isang God Personality Armament. Mas malakas pa ito kaysa sa Nine-Eyed Sword. Ang kalooban ni Hansen ay parang bakal, hindi madaling kontrolin ng God Personality Armament ni 9,000 King. Ngunit ang malaking goldfish ay apektado ng mabangis na kapangyarihan. Hindi malinaw ang kalooban nito at lumangoy ito papunta sa pavilion. 9,000 King, sa tingin mo ba talaga, ako, si Hansen, ay basura? Tahimik ang mukha ni Hansen. Sa parehong sandali, nawala siya. Pagbalik niya, nasa harap na siya ni 9,000 King at nakatutok na ang kanyang kutsilyo sa leeg nito. Bagamat may takot si 9,000 King kay Hansen, mas natatakot pa siya kay Sacred Leader. Mas gugustuhin pa niyang labanan si Hansen kaysa mahawakan ang iniwang bagay ni Sacred Leader. Ayaw niyang mapahamak dito. Itinaas ni 9,000 King ang kaliwang braso upang harangin ang kutsilyo ni Hansen. Dahil sa 1,000 ay battle armor, hindi niya kinatatakutan ang kutsilyo ni Hansen. Samantala, nag-ipon ng kakaibang enerhiya ang isa niyang kamao, naglabas ng berdeng liwanag mula sa isang mata, at inatake ang tiyan ni Hansen. Bigla niyang napansin na isang talampakan pa rin ang layo ng kanyang braso at kamao kay Hansen. Hindi siya makalapit. Pumawi ang kutsilyo ni Hansen sa walang depensang leeg ni 9,000 King, nag-iwan ng sugat na umaabot hanggang sa buto. Isinip ni Hansen, hindi na nakapagtataka na siya ay isang tunay na top-class god. Buong lakas kong atake, balat lang ang natapyas. Ni hindi ko mabasag ang kanyang buto. Pero hindi tumigil ang kanyang kamay. Parang Diyos demonyo si Hansen habang inuugoy ang Cos Karma Knife. Naglalakbay ang liwanag ng kutsilyo, sunod-sunod na humahati sa leeg ni 9,000 King. Nagbabago-bago ang katawan ni 9,000 King, sinusubukang harangin o iwasan ang mga hiwa. Ngunit laking gulat niya, anumang bilis ang gawin niya, hindi niya matakasan o maharangan ang mga ito. Para bang sobrang bagal niya. Time area. Sigaw ng gulat na 9,000 King. Nakita na niya ang kapangyarihan na ginagamit ni Hansen. Tahimik si Hansen, malamig ang ekspresyon. Hindi siya nagsalita. Tuloy-tuloy ang kanyang mga hiwa. Palalim ng palalim ang sugat sa leeg ni 9,000 King. Maging ang buto ay nagkaroon ng malalalim na marka. Dumadaloy ang dugong Diyos, at kumakalat ang lila na apoy mula sa sugat, iyon ang kapangyarihan ng teeth power. Kumikinang-kinang ang armor ni 9,000 King ng kakaibang liwanag. Sa loob ng time area, bagamat magkalapit lang sila ng isang talampakan, wala siyang ataking tumatama kay Hansen. Dumadaloy ang dugo ng Diyos. Galit na galit si 9,000 King. Hansen, sa tingin mo ba talaga magagawa mong lahat gamit lang ang isang time area? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung bakit ako tinatawag na 9,000 King. Gumalaw ang mga mata ni Hansen. Nakita niyang may kakaibang anino si 9,000 King, parang mabangis na demonyong gumagapang mula sa impyerno, nag-uumapo ng kamatayan at pangangilabot. Paglabas ng demonyong anino, ang buong katawan ni 9,000 King ay parang bulkan na sumabog. Lumaki ang kanyang katawan at bumalot ang kakaibang aura sa buong banal na hardin. Isang segundo ay 1,000 taon. Sigaw ni 9,000 King. Nagbukas ang lahat ng kakaibang mata sa kanyang armor. Ang liwanag mula rito ay tumagos sa time area upang tamaan si Hansen. Kayang sirain ang limitasyon ng time area. Anong klaseng Geno art iyon? Nagulat si Hansen at biglang nag-teleport palayo upang iwasan ang liwanag. 1 segundo ay 1,000 taon. Kaya kung gawing 1 segundo ang 1,000. Gaano man kalakas ang iyong time area, hindi mo kayang pigilan ang aking 1 second is 8,000 years. Malamig ang tingin ni 9,000 King kay Hansen. Sumabog ang kanyang katawan sa kakaibang liwanag. Ang armor niya ay kumislap na parang berdeng araw, pinapaliwanag ang buong banal na hardin. Kung hindi aalis si Hansen, tatamaan siya ng liwanag.
Alam ni Hansen na ang sinabi ni 9,000 King tungkol sa isang segundo na katumbas ng 1,000 taon ay malamang na palabas lang. Marahil kaya lang nitong gawing isang segundo katumbas isang taon. Ngunit kahit ganoon, nabasag nito ang kanyang time area, isang bagay na napakahirap gawin. Wala nang mapupuntahan para umiwas. Hindi rin makaalis si Hansen sa banal na hardin. Ang tanging magagawa niya ay umasa sa Shield of the Medusa's gaze para harangin ang nakakatakot na liwanag ng mga mata. Dumating ang pamilya ng goldfish sa Stone Pavilion, ngunit hindi iyon kayang harangin ng pavilion. Nasapian sila ng liwanag ng mata. Naging parang berdeng bomilya ang kanilang mga mata at lumangoy sila patungo sa estatwa ni Warner. Napasimangot si Hansen. Ginamit niya ang kalasag, ngunit kaya lang niyang protektahan ang sarili at si Bauer. Hindi niya kayang protektahan ang pamilya ng goldfish. Pinakamasama ang lagay ni Yang Yunsheng. Malubha na ang kanyang sugat at nakahandusay sa lupa, hindi makabangon. Ngayon, naapektuhan siya ng Thousand Eye Battle Armor. Naging bomilya ang kanyang mga mata at binaliwala ang sugat, pilit siyang bumangon at lumipad patungo sa Stone Pavilion. Pang! 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 Tatlong malalakas na tunog. Ang pamilya ng goldfish at si Yang Yunsheng ay halos dumikit pa lang sa kasuotan ng estatwa, pero agad silang itinapon sa malayo sa banal na hardin. Sugatan si Yang Yunsheng. Kahit kontrolado pa siya ng Thousand Eye Battle Armor, hindi na siya muling makabangon. Naliligo siya sa dugo. Sugatan din ang pamilya ng goldfish, ngunit hindi kasing lala. Isang segundo ay 1,000 taon. Muling sigaw ni 9,000 King. Naglabas ulit ng nakakatakot na liwanag ng mata ang Thousand Eye Battle Armor. Napansin ni Hansen na nagiging maputi ang buhok ni 9,000 King at nagkaroon na rin ng kulubot ang kanyang balat. Bigla niya itong naunawaan at sinabi, ang 1 segundo ay 1,000 taon ng matandang ito, pinapabilis din ang sarili niyang oras. Habang ginagamit niya ito, lalo siyang tumatanda. Inuubos nito ang kanyang buhay. Kaya pala hindi niya ito ginagamit basta-basta. Pangmahalagang sandali lang. Tama ang iniisip ni Hansen. Ang 1 second is 8,000 years ni 9,000 King ay nagpapabilis hindi lang sa oras ng iba, kundi maging sa sarili niya. Kung patuloy niya itong gagamitin, hindi nakakailanganin panglabanan siya ni Hansen, tatanda siya at mamamatay ng kusa. Pero nakapagtataka, ang orihinal na kapangyarihan ni 9,000 King ay hindi oras. Paano siya nakakagamit ng time geno art na gaya ng 1 second is 8,000 years? Napaisip si Hansen habang sinusuri si 9,000 King. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Thousand Eye Battle Armor, muling bumangga ang pamilya ng goldfish sa estatwa. Ngayon, mas malakas na ang kontrol ni 9,000 King. Ang malaking goldfish, na hindi dapat basta nasa sapian, ay naapektuhan dahil sa rabid power nito. Malabo ang kalooban, kaya mas mahina pa ito kaysa sa maliliit na goldfish. Mabilis itong sumugod sa estatwa. Pang! Bumangga ang malaking goldfish sa estatwa. Bahagyang gumalaw ang estatwa, ngunit muling itinapon ang katawan ng goldfish. Kasabay noon, naglabas ng banal na liwanag ang estatwa. Kabanata 2,942. Hindi lang ito mukhang nabuhay, tunay na nabuhay ang estatwa. Naging buhay ang mga mata nito at lumambat ang katawan. Tumayo siya at tumingin sa lahat ng nasa pavilion. Nakita ni 9,000 King na muling nabuhay ang estatwa ng Jade. Nanginig ang kanyang katawan. Hindi na siya mukhang makapangyarihan. Mabilis na naglaho ang liwanag ng battle armor. Mahigpit na nagsara ang mga mata nito. Sa isang thud, lumuhad siya sa harap ng muling nabuhay na estatwa. Dumampi ang ulo niya sa sahig at hindi siya naglakas ng loob na tumingin pataas habang nagsabi. Lingkod number 9 Bomabati kay Miss Warner. Naalala mo pa ba si number 9, Miss Warner? Naisip ni Hansen, alam pala nitong matandang 9,000 King na Warner ang pangalan ng kapatid ni Sacred Leader, at hindi niya ito sinabi sa akin. Tinitigan ng estatwa si 9,000 King na nakadapa sa sahig, nanginginig sa takot at walang lakas ng loob na itaas ang ulo. Inangat ng estatwa ang kopang hawak nito at ininom ang alak. Number 9, ikaw ba ang gustong sumire sa estatwa? Pagkatapos inumin ang alak, nagsalita ito. Ngunit hindi iyon tinig ng isang babae tulad ni Warner, ito ay boses ng isang lalaki. Nang marinig ito ni 9,000 King, itinaas niya ang ulo. Nanlaki ang mga mata niya, tila nakakita ng multo. Isang iglap lang ang kanyang sulyap. Pagkaraan, sinampal niya ang sarili at nagsabi, kasalanan ko, isa akong masamang lingkod. Dapat lang akong mamatay. Nakatitig si Hansen sa malapit at naniga sa kanyang nakita. Hindi nagbibiro si 9,000 King. Totoo siyang sinasaktan ang sarili, malalakas ang mga sampal na halos mabasag ang kanyang pisngi.
Sa ilang ulit lang, naligo na siya sa dugo. Tuloy-tuloy niyang sinasaktan ang sarili na para bang nagsasagawa ng pagpapatiwakal. Hindi pinansin ng estatwa si 9,000 King na halos patayin ang sarili. Tumitig ito kay Hansen at naghatid iyon ng kilabot sa kanya. Palihim siyang nag-ipon ng kapangyarihan. Sa narinig niyang sinabi ng estatwa ng ito'y nabuhay para bang sumasakatawan ito kay Sacred Leader. Ngumiti ang estatwa kay Hansen at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" Kahit mukhang si Warner ang katawan nito, masyadong dakila ang kapangyarihan nito. Ramdam na ito'y isang napakabanayad na lalaki, hindi babae. Crystallizer Hansen. Ano naman ang pangalan mo? Sagot ni Hansen. Hindi niya naramdaman na kaaway ito, pero hindi rin siya nagpabeya. Naging mapagmatsyag siya. Pangalan, iyon ay isang malayong alaala. Halos nakalimutan ko na. Tumawa ang lalaki. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sinabi niya, "Chinshu ang pangalan ko. Ako ang hari ng kahariang king." Ang ibig sabihin ng show ay ayusin ang bansa at panatilihin ang kapayapaan. Bago pa makasagot si Hansen, muling nagsalita si Chinshu. "Pwede ba tayong uminom ng ilang tasa?" Umupo si Chinshu sa pavilion. Kinuha ang bote, nagsalin ng 2 tasa ng alak, at tinaas ang isa. "Kung hindi mo mamasamain, makikisalo ako," sabi ni Hansen habang naglakad papasok sa pavilion. Umupo siya sa tabi nito at itinaas ang kopang ibinuhos ni Chinshu. Habang nag-uusap sila, tuloy pa rin si 9,000 King sa pagsasample sa sarili. Hindi siya makapigil, pero litong-lito ang itsura niya. Hindi niya matiyak kung ang lalaking muling nabuhay mula sa estatwa ay ang kanyang tunay na amo. Hindi rin niya alam kung totoo nga bang nabuhay muli ang kanyang pinaglilingkuran o kung isa lang itong anino. Kahit sino pa ito, hindi naglakas loob si 9,000 King na huminto. Ang isang tulad ni Sacred Leader, kahit piraso lang ng buhay ang natitira, hindi niya kayang bastyusin. Ang kanyang amo ay inimbitahan si Hansen na makipag-inuman. Hindi makapaniwala si 9,000 King sa nangyayaring ito. Kahit kakaiba si Hansen, kumpara sa kanyang amo, wala itong halaga ni Katie Ting. Noong panahon ng universo, Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming nakakatakot na nilalang ang naging mga lingkod sa ilalim ng karangalan ni Sacred Leader. Iilan lang sa mga God Spirit ang nakapagbahagi ng alak sa kanya. Ngunit ngayon, nakikipag-inuman siya kay Hansen, at tinawag pa siya sa pangalan. Hindi makapaniwala si 9,000 King. Sa unibersong iyon, sino mang tinawag sa pangalan ng leader ay makapangyarihan. Talaga bang may kakayahan si Hansen para sa ganoon? Nagulat si 9,000 King. Itinaas ni Chinshu ang tasa ng alak at nagsabi, "Tagay, kaibigan. Bakit ka nakikipagtagay sa akin?" Nagtatakang tanong ni Hansen. Tinitigan niya si Chinshu. Kahit ito man ay tunay na muling isinilang na Sacred Leader o hindi, mali ang kanyang inaasal. Nakikita ba niya ang relasyon ko kay Warner? Naisip ni Hansen. Ngumiti si Chinshu at hindi sumagot. Ininom niya ang alak sa tasa at nagsabi, "Noon, ako ang gumawa ng banal na harding ito at pinutol ito mula sa kalawakan. Pinahinto ko ito at pinirmi sa isang bahagi ng oras. Ginawa kong umikot ang banal na hardin kada oras. Dito, hindi ka tatanda, hindi ka mamamatay. Isang lugar ito para mabuhay magpakailanman." Si Chinshu nga talaga si Sacred Leader, naisip ni Hansen. Tinitigan ni Chinshu ang banal na hardin at napabuntong hininga. "Gusto kong manatili rito si Warner upang mabuhay magpakailanman. Para makita niya ang paborito niyang tanawin, kainin ang paborito niyang karne, at inumin ang paborito niyang alak." Ngunit sinabi niya na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mabuhay sa walang katapusang ikot. Muling nagsalin si Chinshu ng alak at ininom ito. Pumikit siya, para bang pilit na ninanamnam ang alaala ng minahal niya noon. "Kaya pinutol ko ang sungay ng Holy Kirin upang gawin siyang estatwa. Kung naroon ang kanyang kaluluwa, mabubuhay siya magpakailanman at maaalala ang lahat." Ngunit hindi siya makakaalis sa banal na hardin. Pagkababa ng tasa, ngumiti siya at nagpatuloy. Pero sabi ni Warner, para lang siyang ibinilanggo. Nilabanan niya ang kagustuhan ko. Nainteresado si Hansen, kaya nagtanong. At pagkatapos, ngumiti si Chinshu, ngunit hindi totoong nakangiti. Hindi niya sinagot ang tanong ni Hansen. Nagsalin siya muli ng alak para sa sarili at tumingin sa kopang hawak ni Hansen. Nalibang si Hansen sa pakikinig kaya nakalimutang inumin ang alak. Agad niya itong nilagok. Inabot ni Chinshu ang bote ng alak at muling nagsalin para kay Hansen. Itinaas niya ang tasa at nagsabi, "Muli tayong magtagay." Ngayon, hindi na nagtanong si Hansen kung bakit. Alam niyang batid ni Chinshu na may dalang bahagi ni Warner sa kanya.
Kung hindi, hindi siya makikipagtagay sa isang taong hindi man lang niya kilala. Si 9,000 King na nakaluhod sa labas ng pavilion ay natigilan. Ang makipagtagay sa sacred leader, sa langit man, sa lupa, sa buhay o sa mundong ito, ay isang bagay na ngayon lamang niya nasalayan. At ito'y para kay Hansen. Kabanata 2943. DFI Jin Dagdag 1. Narinig ni Hansen sa kanyang utak ang anunsyo ng pagdagdag ng Gino, pero hindi niya iyon pinansin. Sa susunod na cycle, mawawala rin ang mga puntos na iyon sa kanyang sistema. Ininom ni Chinshu ang lahat ng alak. Ibinaba niya ang kanyang kopeta at nagsabi, "Sayang lang at espiritu lang ang katawang ito. Hindi ako makakainom ng marami kasama ka. Kaunti na lang ang oras ko. Pagkaalis ko, matatapos na rin ang time at space loop ng banal na hardin. Maaari mong gamitin ang estatwa para makapunta sa likurang pintuan. Doon, mararating mo ang banal na palasyo." Bago pa makapagsalita si Hansen, lumingon si Chinshu kay 9,000 King na paulit-ulit na sinasampal ang sarili habang nakaluhod sa harap ng batong pavilion. Halos mabasag na ang kanyang mukha. Number 9, mula ngayon, susunod ka kay Ginoong Han, malamig na sabi ni Chinshu. Kung nais niyang mabuhay ka, mabubuhay ka. Kung nais niyang mamatay ka, mamamatay ka. Nagulat si 9,000 King. Hindi na siya nag-isip pa at agad na sumagot. Opo, naiintindihan ko. Hindi man lang siya nilingan ni Chinshu. Sa halip, tumingin siya kay Hansen. Para bang nakikita niya ang kaluluwa mismo nito. Napabuntong hininga si Chinshu at nagsabi, "Sayang lang at napakaiksi ng buhay na ito, at hindi kita naalagaan." Habang nakatingin kay Hansen, nagsimulang lumabas ang banal na liwanag mula sa kanyang katawan. Habang kumukupas ang liwanag, humihina rin ang life force ng estatwa. Unti-unti itong nagmukhang jade. Lalong lumiit ang jade na estatwa. Maya-maya, nawala na ang life force nito at naging isang manikang bumagsak sa mga kamay ni Hansen. Hawak-hawak ni Hansen ang jade na estatwa. Naramdaman niyang may nagbago sa banal na hardin, ngunit hindi niya moari kung ano. Tumayo si 9,000 King at tumingin sa paligid. Halos mabaliw siya sa pagkasabik at tumakbo papunta sa pintuan ng banal na hardin. Sa pagkakataong ito, nang lumabas siya, hindi na siya bumalik sa likurang pinto. Talagang nakalabas na siya. Naubos na ang kapangyarihan ng sacred. Namangha at natuwa si 9,000 King. Nang tumingin siya kay Hansen, naghalo-halo ang emosyon sa kanyang mga mata. Paano konektado ang batang ito sa leader? Ano ang kahulugan ng huling sinabi ng sacred leader? Bakit niya iyon nasabi? Paulit-ulit niyang iniisip. Nawala na ang mga limitasyon ng banal na hardin. Mabuti pang umalis na tayo. Kumaway si Hansen. Kinuha niya ang batong palayok, bote ng alak, at mga tasa. Dati, nababalutan ng kapangyarihan ng sacred ang mga bagay na iyon kaya walang makakain o makainom. Pero ngayon ay iba na. Hindi palalampasan ni Hansen ang pagkakataon. Pagkatapos kunin ang mga gamit, karge-karge niya si Bauer at tinawag ang pamilya ng mga goldfish para dalhin sila sa likurang pinto ng banal na hardin. Sinabi ni Chinshu na mula roon ay mararating ang banal na palasyo. Tiyak na iyon ang bulwagan ng lahing sacred. Determinado si Hansen na pumunta roon, anuman ang plano ni Chinshu. Nakarating na siya ng ganito kalayo, kaya hinding-hindi na siya uurong. Kakaunti pa lang ang nalalakad ni Hansen nang biglang lumitaw sa kanyang likuran si 9,000 King. Nabahala agad si Hansen at tumingin dito. Hindi niya inasahan na yuyuko ito at magsasabing, "Inutusan ako ng sacred leader na protektahan ka, Ginoo. Gagawin ko iyon. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Espiritu lang iyon ang anyo ng iyong Panginoon." Ngayon na wala na siya, hindi mo na kailangang seryosohin pa iyon, sabi ni Hansen. Hindi niya akalaing magiging ganoon pa rin kaloyal si 9,000 King kahit wala na si Chinshu. Paano mo nasabi iyan? Seryosong tanong ni 9,000 King. Ako'y alipin ng aking Panginoon. Kung ito ang kanyang kagustuhan, kahit kamatayan pa ang kabayaran, tutuperin ko ang iniatang na gawain. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Alam nating pareho na habang kasama kita, mas malalagay ako sa panganib, natatawang sagot ni Hansen. Naging seryoso ang mukha ni 9,000 King, saka mapait na ngumiti. Kung tutusin, kung hindi ako inutusan ng Panginoon, gagawin ko ang lahat para patayin ka. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Kahit gaano kalakas ang loob ko, hinding-hindi ko gugustuhing saktan ka. Pagkatapos, tapat siyang nagsabi. Maniwala ka man o hindi, Ginoo, pero kailanman ay hindi ko susuwayin ang utos ng aking Panginoon. Kung gagawin ko iyon, mas malala pa sa kamatayan ang kahihinatnan. Wala na ang espiritu.
Ano pa ang ikinatatakot mo? Kunot noong tanong ni Hansen. Hindi siya sigurado kung totoo ang sinasabi nito. Pero base sa anyong nito, hindi ito mukhang nagsisinungaling. Ano man ang iniisip o nararamdaman mo, gagawin ko ang iniutos ng Panginoon, kahit buhay ko pa ang kapalit. Hindi na nagpaliwanag pa si 9,000 King. Pinilit niyang sumunod kay Hansen. Naisip ni Hansen kung paano ito umasta nang gumalaw ang estatwa. Talagang takot ito sa Sacred Leader. Kaya maaaring totoo nga ang sinasabi nito. Hindi iyon malayong mangyari. Hindi na nagsalita pa si Hansen. Kung ipipilit nitong sumunod, hindi na niya tututulan. Maaari na rin siyang magsilbing panangga. Tinawag niya ang pamilya ng mga goldfish, Cargus si Bauer, at sabay-sabay silang lumabas ng banal na hardin. Alam ni 9,000 King ang iniisip ni Hansen kaya agad siyang nagsabi. Ako na ang mauuna para sa inyo. Pagkatapos noon, naglakad siya sa unahan ni Hansen para bang isang tunay na lingkod. Paglabas nila sa banal na hardin, tanging dalawang mahahabang maliwanag na parol lang sa may tarangkahan ang nagbibigay ilaw. Ang paligid ay puro kadiliman. Tinanong ni Hansen si 9,000 King. Paano ka nakalalakad sa dilim na ito? Magalang itong sumagot. Ginoo, mayroon akong 1,000 ay battle armor. Kaya nitong itaboy ang madilim na kapangyarihan na sumusubok lumamon. Hanggat hindi natin nakakasalubong ang Space Charm, ligtas tayo. Ano ang Space Charm? Kunot noong tanong ni Hansen. Isang uri ito ng Xenogeneic pero iba kumpara sa karaniwan. Lumilitaw lang ito pagkatapos masalanta ang Sacred. Sa loob lamang ng kadiliman ng Sacred ito umiiral. Napakadelikado ng kapangyarihan nito. Kahit isang tunay na Diyos ay hindi kayang lumaban dito. Pero sa dilim lang ito naglalakbay. Sa mga lugar na may maliwanag na parol, hindi ito lumalapit. Habang nakatingin sa madilim na daan sa unahan, nagpatuloy siya. Mukhang wala ng mga parol sa direksyong ito. Mauuna akong tumingin. Kapag may Space Charm, kailangan mong umalis agad. Huwag mo nang isipin ang kaligtasan ko. Iniisip ni Hansen kung tapat ba talaga si 9,000 King o nagkukunwari lamang. Pero dahil mayroon itong 1,000 ay battle armor na kayang itaboy ang dilim, mas mabuti iyon kaysa sa pamilya ng goldfish na walang ganoong kakayahan. Kaya kinuha niya ang batong parol at ginamit iyon sa paglalakbay. Nang makita ni 9,000 King na hawak ni Hansen ang batong parol na nakakapagtulak ng kadiliman, napahanga siya. Ang batong parol na ito, tiyak na galing mismo sa leader. Tama ako, hindi ordinaryo ang relasyon ng leader at ni Hansen. Habang iniisip niya iyon, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Naalala niya ang huling sinabi ni Chinshu bago mawala. Sayang at maiksi ang buhay na ito, at hindi kita naalagaan. Nagtaka si 9,000 King at napaisip. Baka, bakla ang Sacred Leader. Kabanata 2,944. Biglang, sa gitna ng mga guho, nakakita si Hansen ng isang estatwa na napreserba ng mabuti. Isa itong estatwa ng isang ghost car. Itinuro ni Hansen ang estatwa at nagtanong, itong bagay na ito, isa ba ito sa mga banal na halimaw ng Sacred, ang ghost car? Ginoo, ito ang estatwa ng ghost car, mabilis na sagot ni 9,000 King. Dapat nasa gitna ito ng plaza ng banal na palasyo. Hindi ko alam kung bakit napunta ito rito. Hikbi, hikbi. Mula sa dilim, muling narinig ang iyak ng isang babae. Nagdulot ito ng kilabot sa mga nakarinig. Number 9, alam mo ba kung saan nanggagaling ang iyak na iyon? Kunot noong tanong ni Hansen. Sa daan, ilang ulit na niyang narinig ang iyak ng babae. Ginoo, ang iyak na iyon ay mula sa Space Charm, sagot ni 9,000 King. Iyan ang tunog niya kapag nagugutom ang Space Charm. Tila hinahanap niya tayo. Dahil mayroon kang parol, Ginoo, hindi siya naglalakas loob na lumapit. Anong uri ng Xenogeneic ang Space Charm? Tanong ni Hansen. Ngumiti si 9,000 King at nagsabi. Tungkol dyan, wala akong ideya. Tanging sa madilim na kailaliman ng Sacred siya naninirahan. Hindi siya lumalapit sa mga mahabang, maliwanag na parol. Ang karaniwang liwanag ay kayang magpaliwanag ng dilim pero hindi mo makikita ang katawan ng Space Charm. Anino lamang ang makikita mo? Parang diwata na lumilipad. Hindi mo mababanaag ang itsura ng kanyang mukha. Gayunman, Ginoo, napakabuti ng iyong batong parol. Wala pa akong narinig na ibang bagay na kayang magliwanag sa kadiliman maliban sa mga mahabang, maliwanag na parol. Maingat na nagpatuloy si 9,000 King habang patuloy na sumisipsip ng loob kay Hansen. Nais niyang malaman kung saan galing ang batong parol. Hindi kumibo si Hansen. Nagpatuloy lamang siyang naglakad habang hawak ang batong parol. Biglang nakakita si Hansen ng isang mahabang, maliwanag na parol sa unahan.
Para itong higanting alitaptap, ngunit medyo malayo pa rin ang distansya. Natuwa si Hansen at binilisan ang hakbang upang marating ang liwanag. Sumunod agad si 9,000 King. Nang makalapit sila, nakita ni Hansen ang isang dambuhalang monumento. Sa bawat gilid nito ay may tig-isang maliwanag na parol. Mas malalaki ang dalawang parol na iyon kumpara sa mga nauna nilang nakita. Nililiwanagan nila ang ilang daang talampakan sa paligid para bang mga kalasag ng liwanag laban sa dilim. Sa harap ng monumento, nakita ni Hansen na may ilang taong nakatayo. Naroon si Ancient Abyss Grandmaster, tatlo sa mga deified ng Extreme King, at isa pang tao. Nang makita niya ito, biglang nanginig ang katawan ni Hansen. Ito ang nakaupong una sa Sky Palace. Nakita na niya ito dati sa tarangkahan ng Sanctuary. Noong panahong iyon, gusto nitong kunin si Little Flower bilang disipulo sa Sky Palace, pero nakatakas si Hansen. Mula noon, hindi na niya muling nakita ito. Ilang ulit nang bumisita si Hansen sa Sky Palace mula noon, ngunit ni minsan ay hindi niya nakita ang una sa Sky Palace. Hindi niya inakalang dito pa niya ito makikita. Naisa nang itago ni Hansen ang kanyang mukha, pero huli na. Nakatingin na sa kanya sina Sky Palace First Set, Ancient Abyss Grandmaster, at iba pa. Kumunat ang noo ni Hansen. Alam ng una sa Sky Palace na mula siya sa mga sanctuary. Kapag nalantad ang kanyang pagkatao, hindi iyon magiging maganda para sa kanya. Nang makita siya ni Ancient Abyss Grandmaster at ng iba pa, nagulat sila. Nakatingin sila ng may paghanga sa batong parol ni Hansen. Kamukha ito ng mahahabang parol na nakakapagbigay liwanag sa sacred, ngunit mas malawak ang saklaw nito. Nagulat din ang una sa Sky Palace, pero iba ang dahilan ng kanyang pagkagulat kumpara sa iba. Pinangunahan ni Hansen si 9,000 King at ang pamilya ng Goldfish papunta sa monumento. Iniligpit niya ang parol. Balak na sana niyang batiin si Ancient Abyss Grandmaster, pero umiling ito at mapait na ngumiti. Kapatid Han, huwag kang lalapit masyado. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Hansen. Sabi ni Ancient Abyss Grandmaster. Kahit may mga maliwanag na parol, patibong ang lugar na ito. Lahat kami ay naipit dito, at hindi kami makalabas. Naisip ni Hansen, bakit hindi niya agad sinabi? Ano pa ang silbi ng pagsasabi ngayon kung nakalapit na ako? Hindi naman totoong kaibigan si Ancient Abyss Grandmaster, kaya wala itong dahilan para bigyan ng babala si Hansen. Hindi rin inaasahan ni Hansen na gagawin niya iyon. Kaya malamig siyang nagtanong. Kung kaya kang ikulong, isang Grandmaster, gaano kahusay ang bagay na ito? Itinuro ni Ancient Abyss Grandmaster ang monumento. Kapag tumingin ka sa monumento, maiintindihan mo. Lumingon si Hansen sa monumento. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang una sa Sky Palace na parang nag-aapoy ang mga mata. Gayunman, wala itong ginawa. Nakita ni Hansen ang dalawang malalaking salita sa monumento. Fate Monument. Binasa ni Hansen ang mga salita, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit sila naipit doon. Nang makita ni Ancient Abyss Grandmaster ang mukha ni Hansen, alam niyang hindi alam nito kung ano ang Fate Monument. Mabilis siyang nagsalita. Ang Fate Monument ay ang treasure gene talent ng Holy Kirin mula sa 4 na banal na halimaw. Kayang tukuyin ng monumento ang iyong tadhana. Ginamit ito ng Holy Kirin kaya walang nilalang sa universo ang nakatalo sa kanya. Nang maglaon, napunta ito rito. Kahit hindi na ito kontrolado ng Holy Kirin, nananatili pa rin ang kapangyarihan ng tadhana dito. Kapag pumasok ka sa saklaw ng Fate Monument, maaapektuhan ka. Mananatiling nakapako ang iyong buhay sa lugar na ito. Kung lalayo ka rito, mawawala ang iyong buhay at mamamatay ka. Posible ba ang ganitong bagay? Gulat na tanong ni Hansen. Oo, posible, magalang na sagot ni 9,000 King kay Hansen. Kung titingnan mo ang likuran ng Fate Monument, makikita mo ang iyong tadhana. Nagulat si Ancient Abyss Grandmaster at ang iba pa. Hindi na sila nagtataka na kasama ni Hansen si 9,000 King, pero nang marinig nila kung paano siya kerspeto nito, parang isa na siyang alipin. Naunang naglakad si 9,000 King. Sumunod si Hansen at ang pamilya ng Goldfish sa likuran ng Fate Monument. Tahimik na sinabi ng isang deified elite ng Extreme King kay Ancient Abyss Grandmaster. Mukhang kakampi na ni Hansen si 9,000 King. Hindi ka panipaniwala. Paano niya napaamo ang ganoong katandang halimaw? Umiling lang si Ancient Abyss Grandmaster at hindi na nagsalita. Lalong kumunat ang noo ng una sa Sky Palace nang marinig iyon. Ang batang ito ang nakita ko sa tarangkahan ng sanctuary. Kahit nagmula siya sa mga sanctuary, imposible sanang lumakas siya ng ganito. Hindi pa ganoon katagal, pero ngayon ay deified na siya. At kaya pa niyang paamuhin ang halimaw na 9,000 King.
Sa mga taong naipit ako rito, ano na nga ba ang nangyari sa labas? Mariing tumitig ang una sa Sky Palace kay Hansen. Kabanata 2945. Ang Fate Monument ay hindi kayamanang pwedeng sirain gamit lang ang dahas. May mapait na ngiti si Ancient Abyss Grandmaster. Ngayon, hinihintay ko na lang na mailagay ang aking kapalaran sa Fate Monument. Kung gagamitin natin ang puwersa para atakihin ito, kapalaran lang natin ang masisira. Kapag nabasag ito, buhay natin ang dudurog doon. Mamamatay tayo. Ganun ba talaga kamahika ang kayamanang ito? Nagulat si Hansen habang nakatingin sa monumento. Ginoo, tama siya, mabilis na sabi ni 9000 King. Hindi maaaring sirain ang Fate Monument gamit ang dahas. Kung buhay pa ang Holy Kirin, pwede sana itong mabasag. Pero patay na siya. Ngayon, kumikilos na lang ang monumento sa sarili nitong kagustuhan, pero baka may paraan pa tayong mabasag ito. Nang marinig ni na Ancient Abyss Grandmaster at ng unang luklukan ng Sky Palace ang tunog ng 9000 King na parang alipin ni Hansen, naging kakaiba ang tingin nila. Anong paraan? Tanong ni Hansen. Hindi agad sumagot si 9000 King. Tumingin muna siya kina Ancient Abyss Grandmaster, unang luklukan ng Sky Palace, at sa iba pa na tila nag-aatubili. Ayaw niyang marinig nila ang solusyon. Malamig ang tingin ng unang luklukan ng Sky Palace at may paglibak na sabi, isa ka lang na lingkod ng Sacred. Anong uri ng kaalaman o paraan ang meron ka? Gusto mo lang gamitin ang Call of Fate ng monumento, hindi ba? Hindi na itinago ni 9000 King. Sumagot siya ng mariin, kung alam mong may Call of Fate ang monumento at hanggang ngayon ay nakulong ka pa rin dito, hindi ba't sobrang mura ng buhay mo? Hindi ninas ang unang luklukan. Malamig ang tingin niya kay 9000 King at sabi, napakabigat ng buhay ko. Ang bigat nito ay 9,818 kilo. Ikaw, gaano kabigat ang buhay mo? Tingnan natin kung sino ang mas mura. Paanong naglalakas loob ka? Naggalit si 9000 King. Bumukas ang mata sa kanyang baluti, tila handa ng lumaban. Malamig ang tingin ng unang luklukan ng Sky Palace. Naglalabas na rin siya ng kapangyarihan. Tinignan ni Hansen si 9000 King at nagtanong, Number 9, ano ang Call of Fate? Galit na galit ang tingin ni 9000 King sa unang luklukan, pero yumuko siya at nagsabi, Ginoo, ang Call of Fate ang pangunahing kapangyarihan ng Fate Monument. Para itong karaniwang nilalang na gumagamit ng ginto o bato upang supulan ang kalaban. Kapag mas malakas ang kalaban, mas malaki ang kailangan. Kailangang mas mabigat ka kaysa sa kanila para maipit sila sa ilalim ng ginto o bato. Ganon din ang loika ng Fate Monument, pero kaluluwa ang pinipiga nito at hindi laman. Hindi makakatakas ang karaniwang kapangyarihan sa pagsupil ng Fate Monument, pero may bigat ang kaluluwa. Kadalasan, hindi natin ito nakikita o nahahawakan, at hindi rin nasusukat. Ngunit kayang sukatin ng Fate Monument ang bigat ng iyong kaluluwa gamit ang kilo. Kung mas mabigat sa 10,000 kilo ang iyong kaluluwa, makakatakas ka sa pagsupil ng monumento. Baka nga ikaw pa ang maging bagong Panginoon nito. Nakakatawa iyon kay Hansen. Napatawa siya ng malakas at nagtanong, totoo. Ano ang batayan ng bigat ng kaluluwa? Mga nagawa mo, talento, o antas mo? Umiling si 9000 King. Wala itong kinalaman sa iyong nagawa, talento, o antas. Ang bigat ng kaluluwa ng bawat nilalang ay nakatakda na mula sa kapanganakan. Hindi ito nadaragdagan o nababawasan. Kahit mga mababang uri ng nilalang ay pwedeng magkaroon ng kaluluwang 10,000 kilo ang bigat. Samantalang ang ilang tunay na Diyos, ang kaluluwa nila kasinggan lang ng balahibo. Ganon. Ano naman ang epekto ng bigat ng kaluluwa? Tanong ni Hansen. Wala akong alam, mabilis na sagot ni 9000 King. Hindi nito naaapektuhan ang talento, pagsasanay, o tagal ng buhay. Wala rin itong kinalaman sa pag-angat ng antas. Maliban sa epekto nito sa Fate Monument, wala na akong narinig na iba. Tanga ka talaga, malamig na sabi ng unang luklukan ng Sky Palace na tila may matinding galit kay 9000 King. Naggalit ang mukha ni 9000 King. Tinutok ng berdeng mata sa kanyang baluti ang unang luklukan ng Sky Palace. Kung hindi ka mangmang, sabihin mo nga, ano ang gamit ng bigat ng kaluluwa? Sabi ng unang luklukan, ang bigat ng kaluluwa ang batayan ng buhay. Kapag magaan, mura ang buhay mo. Kapag mabigat, mahalaga ka. Sinusukat nito ang kapalaran mo. Paano mo masasabing walang silbi iyon? May pang-uuyam ang tingin ni 9000 King. Sobra kang nagmamalaki. Kung tama ang sinasabi mo, ibig sabihin mas mahalaga pa ang mga Baron at Viscount na may kaluluwang 10,000 kilo kaysa sa mga tunay na Diyos. Sumimangot ang unang luklukan.
Ang bigat ng buhay ay nakabatay sa iyong antas. Mga karaniwang tulad ninyo ay hindi iyon mauunawaan. Handa na sanang sumagot ulit si 9000 King pero pinutol sila ni Hansen. Paano sisimulan ang Call of Fate? Delikado ba ito? Kailangan mo lang patikin ng isang patak ng dugo ang Fate Monument at susukitin nito ang bigat ng iyong kaluluwa, mabilis na sagot ni 9000 King. Tumingin si Hansen sa unang luklukan ng Sky Palace pero hindi ito nagsalita. Ganoon din si Ancient Abyss Grandmaster. Mukhang tama ang sinabi ni 9000 King. Hindi sinubukan ni Hansen ang sarili niyang dugo. Kumuha siya ng isang patak ng dugo mula sa sugat ng gintong isda at inihagis iyon sa Fate Monument. Parang naging lava ang patak ng dugo nang tumama sa monumento. Kumalat ito na parang pintura sa tubig. Ang buong monumento ay namula. Biglang lumabas sa itaas ng Fate Monument ang 4 na numerong 0. Mabilis itong nagbago, nagsimula sa 0001. Alam ni Hansen na bawat numero ay katumbas ng 1 kilo. 4 na digit ang ibig sabihin hanggang 9,999 lang ang maximum. Kapag umabot sa 10,000 pataas, hindi na iyon kakayanin ng monumento at hindi na nito masusupol ang kaluluwa. Habang tumatalo ng numero sa Fate Monument, naisip ni Hansen, parang kapareho lang ito ng mata ng batas. Inakala ni Hansen na tuloy-tuloy ang pag-akyat ng numero. Pagkatapos ng lahat, hindi pwedeng gaanong magaan ang kaluluwa ng isang tunay na Diyos na Genegeneic. Pero huminto ang numero sa 26 at hindi na gumalaw. Ang kaluluwa ng gintong isda ay 26 na kilo lang. Nagulat si Hansen. Hindi niya iyon inasahan. Sabi ng unang luklukan ng Sky Palace, ang kaluluwa niya ay may bigat na 9,000 kilo. Samantalang ang gintong isda na tunay ding Diyos ay 26 na kilo lang. Sobrang laki ng agwat. Kabanata 2,946. Wala namang gaanong inaasahan si Hansen. Sa huli, ang ina nito ay may kaluluwang tumitimbang lamang ng 26 na kilo. Kaya ang kaluluwa ng maliit na goldfish ay malamang mas mababa pa sa kalahati noon. Pero ang numero sa Fate Monument ay umabot ng 3 digit at mabilis pang tumataas. Parang baliw ang pag-akyat ng numero. Pagkaraan ng 1 segundo, umabot na ito ng 4 na digit. Ang kaluluwa ay kakaiba. Magkadugo sila pero napakalaki ng diferensya sa bigat ng kaluluwa, nagulat si Hansen. Si 9000 King na nasa tabi ay nagsabi, bagaman ang kaluluwa ay napakamatanda, sa normal na kalagayan, mahirap para sa kahit sino na makita ang mga kaluluwa. Tanging mga kayamanang Genegeneic tulad ng Fate Monument ang makakakita ng tunay na kaluluwa mo. Ang bigat ng kaluluwa ay mahirap ipaliwanag. May ilang mababang nilalang na may napakabigat na kaluluwa. May mataas namang uri na magaan lang ang kaluluwa. Kahit galing sila sa iisang ina, maaari pa ring malaki ang pagkakaiba. Mahirap hulaan ang mga tuntunin kung ano ang nagtatakda ng bigat ng kaluluwa. Tumango si Hansen. Tinitigan niya ang mabilis na pagtalo ng numero ng maliit na goldfish. Makalipas ang ilang sandali, huminto na ang numero ng kaluluwa ng goldfish sa 7,473. Nakita ni 9000 King ang paghinto ng resulta at napabuntong hininga. Kaluluwang 7,000. Malayo pa bago umabot ng 10,000. Sabi ng Ancient Abyss Grandmaster, sayang. Kung isa man sa atin ang umabot ng 10,000, baka makalabas na tayo rito. Tumingin si Hansen kay Ancient Abyss Grandmaster at nagtanong, Ancient Abyss Grandmaster, nasubukan mo na ba ang sarili mong kaluluwa? Sumagot ito, nasubukan na ng mga tao namin. May umabot ng ilang daan hanggang ilang libo. Wala pang nakarating ng 10,000. Kung meron, sana nakatakas na tayo rito. Saglit siyang tumigil at saka sinabi kay Hansen, ngayon, ikaw at ang anak mo na lang ang hindi pa sumusubok. Umaasa akong isa sa inyo ay may kaluluwang 10,000 kilo para makaalis tayo. Kung hindi, lahat tayo'y mananatiling bihag dito. Tumango si Hansen. Tinusok niya ang daliri at pinatak ang isang patak ng dugo. Inihagis niya ito sa Fate Monument. Mapulang-mapula ang dugo ni Hansen, parang ruby. Pagdapo sa monumento, nabasag ito at agad na sinipsip ng monumento. Ang buong monumento ay naging malakristal na ruby. Lumabas ang mga numero sa ibabaw ng monumento. Mabilis ang talon at pagtaas nito hanggang umabot ng 3 digit. Nakita ni 9000 King na lagpas 1,000 agad ang kaluluwa ni Hansen. Naiinggit siyang nagsabi, Ginoo, napakamahal ng buhay mo. Umabot ka agad ng 4 na digit. Mukhang hindi na mahirap sa iyo ang umabot ng 10,000. Nasobrahan mo naman ng tiwala sa kanya, malamig na sabi ng unang upuan ng Sky Palace. Hindi alam ng iba ang bagay na ito, pero siya ay nakakaalam.
Si Hansen ay nilalang mula sa mga sanctuaries. Nakita na niya ang kakayahan ni Hansen. Hindi matatag ang kanyang mga gene at karaniwan lang ang kanyang talento. Bagaman walang kinalaman ang bigat ng kaluluwa sa genes o talento, ang mga batas ng sanctuaries ay nakakasugat sa kaluluwa. Hindi ito alam ng karamihan. Gusto sanang puwersahang pumasok ng unang upuan ng Sky Palace sa sanctuaries noon. Nasugatan siya kaya kabisado niya ito. Alam ng maraming pinuno ng lahi na ang mga crystallizer ay tumakas sa sanctuaries. Sa ilalim ng mga batas doon, hindi sila naniniwalang lalampas ng 10,000 ang kaluluwa ng isang crystallizer. Nakatingin ang Ancient Abyss Grandmaster at iba pa sa numero ng Fate Monument. Ito ang tanging pag-asa nilang makalaya. Umaasa silang lalampas ng 10,000 ang kaluluwa ni Hansen. Narinig ni 9,000 King ang sinabi ng unang upuan ng Sky Palace at Nainas. Malamig siyang nagsabi, napakamahal ng buhay ng Ginoo. Ang mga mumurahing tao gaya mo ay walang kakayahang sukatin ito. Oh, ganoon ba? Gusto kong makita kung gaano kamahal ang buhay niya. Banayad ang tono ng unang upuan ng Sky Palace, pero ang mukha nito'y nakapagpaiyak ng galit kay 9,000 King. Gusto na niya itong patayin gamit ang sariling mga kamay. 5,000, sabi ng isang Extreme King nang makita ang kaluluwa ni Hansen ay lagpas 5,000. Nabuhayan sila ng pag-asa. 8,000, nagiba ang tingin ni Ancient Abyss. Paglampas ng 9,000, pati ang unang upuan ng Sky Palace ay napatingin ng may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na si Hansen, na galing sa sanctuaries, ay may ganito kabigat na kaluluwa. Ang labo, ayon sa mga batas ng sanctuaries, nababawasan ang kaluluwa. Kung galing siya roon, bakit napakabigat ng kaluluwa niya? Nakakunot noo ang unang upuan ng Sky Palace. Patuloy ang pagtalon ng numero. Papalapit na ito sa 9,999. Pigil hininga ang mga deified ng Extreme King, nakatitig sa monumento, umaasang lalampas ito. Sa wakas, nakita ng lahat na umabot ito sa 9,999. Ngunit bigla itong huminto. Sa mata ng mga deified, parang isang siglo ang paghinto ng bilang. Sunod na sandali, biglang bumagsak ang numero at bumalik sa 0. Nagulat ang lahat. Sabi ng isang deified na Extreme King, anong nangyari? Akala ko kapag umabot ng 10,000 kilo, makakawala na sa pagpigil ng Fate Monument. Bakit bumalik sa 0 ang bigat ng kaluluwa? Imposible. Hindi lang 9,999 ang kaluluwa ni Hansen. Isang punto na lang at 10,000 na sana. Tingnan ninyo sa likod ng monumento. Baka nandoon ang kaluluwa ni Hansen. Nagpunta silang lahat sa likuran ng monumento. Bigla itong nagliwanag. Pula ang monumento dahil sa dugo ni Hansen. Nagsabog ito ng 10,000 makinang na ilaw. Para itong 10,000 patak ng kumikislap na tubig na umaagos palabas. Umuga ang buong lupa. Ang 10,000 ilaw ng Fate Monument ay umakyat sa himpapawid. Roar! Nagulat ang lahat ng makarinig ng tila ungol ng halimaw mula sa Fate Monument. Parang tigre o dragon. Sunod, nakita nilang nagbago ito at naging banal na puti. Mula sa langit ay bumaba ang isang holy kirin na kasing puti ng jade. Ang banal na liwanag nito ay tulad ng araw, pinailawan ang buong madilim na lugar. Ang wasak na sahig, ang guhol ng gusali, ang sirang makina, sa liwanag ng holy kirin, nakita ni Hansen at ng iba pa ang lahat ng malinaw. Bukod pa roon, may mga aninong parang diwata na lumulutang sa paligid ng guho. Ang mga katawan nila ay kalahating malinaw, parang asol na halaya. Ito ang mga space charms, biglang naalala ni Hansen ang paglalarawan ni 9,000 King. Kabanata 2,947. Matandang buwiter, anong nangyayari sa labas? Bakit biglang lumiwanag ang paligid ng banal na palasyo? Sa pinakamadilim na sulok ng palasyo, isang halimaw na kulay pulang-pula na may matang parang walang hanggang bangin ang tumingin sa madilim na kalangitan. Sa bubungan, isang dambuhalang halimaw na walang mata ang nagtanong, naglalako ba ang mata mo? Paano liliwanag ang sacred? Isang kakaibang itim na ibon ang tumitig din sa dilim. Parang mas maliwanag nga. Lumingon ito sa isang magandang babae. Hoy, matandang malandi, nakikita mo ba kung anong nasa labas? Pwede mo akong tawaging malandi, pero kapag tinawag mo pa akong matanda, pupugutan kita ng ulo, sagot ng babae bago tumingin sa malayo. Kakaiba, parang talagang ang mas maliwanag. Anong nangyayari? Nagulat si Auntie May. Hindi ako nagkakamali. Mas mahina ang dilim sa paligid ng banal na bulwagan. May nangyaring malaki sa sacred, galit na sabi ng pulang halimaw habang gumagalaw, parang gustong lumabas para tingnan. Malaki. Kahit na, hindi naman pupunta rito ang mga Diyos na espiritu.
Ano pa bang ibang nilalang ang kayang magbago sa sacred? May paghamak na sabi ni Auntie May. Napabuntong hininga siya. Ang batang Panginoon ay ang tagal nang wala. Bakit hindi pa siya bumabalik? Sa palagay ninyo ba may nangyari sa kanya? Hoy, malanding babae, huwag kang mag-alala, sabi ng dambuhalang walang mata. Sa lakas ng batang Panginoon, wala ni isang nilalang sa sanctuaries ang kayang lumaban kahit sa maliit niyang daliri. Hindi nila siya masasaktan. At kasama pa niya si matandang pusa. Kahit medyo inutil at tamad si matandang pusa, isa siya sa 4 na banal na halimaw. Noon, siya ang nagbantay sa sanctuaries. Hindi niya hahayaan na masaktan ang batang Panginoon. Sino bang nagsabi na mapagkakatiwalaan si matandang pusa? Malamig na tugon ni Auntie May. Hindi tama, bakit biglang sobrang liwanag doon? Parang nakikita ko ang isang ilaw, bulalas ng pulang halimaw na may isang mata. Tumingin din sa malayo si matandang buwiter. Sa gitna ng kadiliman, may kumikislap na liwanag na unti-unting lumalawak. Bagaman hindi pa nito kayang pawiin ang dilim ng banal na palasyo, nakikita pa rin nila ang liwanag. Napatitig si Auntie May at nagulat. Anong nangyari? Paano nito napapaliwanag ang dilim sa paligid ng banal na palasyo? Anong nangyayari sa labas? Pinakamalinaw ang paningin ni matandang buwiter. Habang nakamasid, bigla siyang sumigaw. Ang banal na Kirin, iyon ang banal na Kirin, iyon ang espiritu ng banal na Kirin na nagpapalabas ng kapangyarihan. Imposible. Ang espiritu ng banal na Kirin, nasa loob iyon ng Fate Monument. Hindi pa nga nakakapunta ang batang Panginoon doon, paano lilito ang espiritu ng banal na Kirin? Sigaw ng pulang halimaw. Imposible, maliban sa batang Panginoon, walang sino man ang dapat na kayang buhayin ang espiritu ng banal na Kirin, nagbago ang ekspresyon ni Auntie May. Bakit pa tayo nag-aaksaya ng salita? Lumabas na tayo. Hindi pwedeng maaga ng iba ang espiritu ng batang Panginoon. Ang pulang halimaw ay sumigaw at lumipad sa dilim. Nang tamaan niya ang kadiliman, may tunog na parang sirang makina. Ang pulang apoy mula sa katawan niya ay tumama sa dilim. Bawat hakbang niya ay parang sinisira ang mundo. Lintik na Baron Power, patuloy siyang nagmumura habang lumalakad sa dilim. Lumipad din si matandang buwiter, ang pakpak niya'y pumapalo sa kadiliman. Parang langit na puno ng maitim na ulap ang kanyang dinaanan, at may mga kulog at kidlat na lumitaw. Sina Auntie May at ang dambuhalang walang mata ay sumugod din sa dilim. Mabagal ang pag-usad nila, at kahit nagmamadali, hindi sila makalapit sa anino ng banal na Kirin. Si Deep Abyss Grandmaster at ang unang upuan ng Sky Palace ay nakatitig sa banal na Kirin. Ito ay parang liwanag na walang katawan. Nakatitig din si Hansen sa banal na Kirin. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang natatakot. Ang banal na Kirin ay hindi mukhang xenogeneic ngayon. Ang presensya nito ay mas kahawig ng Beast Soul. Muntik nang mapasigaw si Hansen. Para itong isang Beast Soul at hindi xenogeneic. Habang mas nagiging maliwanag ang liwanag ng katawan ng banal na Kirin, humihina naman ang liwanag ng Fate Monument. Parang lumilipat ang kapangyarihan mula rito papunta sa banal na Kirin. Unti-unti itong nagiging mas buo at mas buhay. Anong nangyayari? Hindi ba patay na ang banal na Kirin? Ang sungay nito'y naging estatwa at ang laman ay niluto. Paano nananatili ang kaluluwa? Kung ang Beast Soul ay isang espiritu, posible bang mamatay ang katawan pero manatili ang espiritu? Sunod-sunod ang tanong sa isip ni Hansen. Wala na. Nawala ang lahat ng liwanag ng Fate Monument. Nabagsak ito at nagkapira-piraso, naging parang alikabok na lumutang sa hangin. Buhay na buhay ang anyo ng banal na Kirin, ngunit mukha pa rin itong Beast Soul at hindi ganap na matibay. Unti-unting dumilim ang liwanag ng banal na Kirin. Ang dating nakakasilaw na sinag ay naglaho. Tanging ang dalawang mahabang parol na may limitadong liwanag ang nanatiling kumikislap. Isa sa 4 na banal na halimaw, ang banal na Kirin, hindi pa pala patay. Halos hindi makapaniwala ang isang deified na Extreme King. Hindi ganon. Parang hindi ibig sabihin na buhay pa ito, sabi ni Deep Abyss Grandmaster habang nakakunot noo. Nakatitig din ang unang upuan ng Sky Palace sa banal na Kirin. Itinago niya ang mga kamay sa manggas, bahagyang gumalaw na parang aatake, pero umatras din. Tila natatakot siya. Itinuon ng banal na Kirin ang mga mata nito kay Hansen. Unti-unti itong lumapit, ang 4 na paa ay nakatuon sa kanya, at nababalutan siya ng banal na liwanag. Kakaiba ang eksenang ito. Naisip ni Hansen, anong balak nito? Dahil ba ako ang nag-activate ng Fate Monument? Gusto ba nitong makipaglaban? O hinahanap ba nito ang sungay ng Kirin? Habang nag-iisip si Hansen, dumating na ang banal na Kirin sa harapan niya.
Hindi naman ito tila gagawa ng masama. Huminto ito ng sobrang lapit kay Hansen. Halos umatras na siya, pero bigla itong dumaing ng mahina at ibinaba ang ulo sa harap niya. Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Hansen habang nakatingin sa nakayukong Kirin. Nang walang gawin si Hansen, muli itong umungol at mas inilapit ang ulo sa kanya. Doon lang may naunawaan si Hansen. Iniunat niya ang kamay at hinaplos ang ulo ng banal na Kirin. Kabanata 2948. Kasabay halos ng pag-anunsyo, narinig ni Hansen ang isang galit na sigaw na, "Itigil mo iyan." Biglang nakakita si Hansen ng isang halimaw na ubod ng bagsik, kulay pulang-pula, na umatungal sa langit na madilim at nag-aalab ng pula. Papunta ito kay Hansen na may nakamamatay na anyo. Nagbuga ito ng pulang liwanag papunta sa kanya. Ang pulang liwanag ay hindi apoy kundi parang laser. Biglang binalot si Hansen ng pulang liwanag. "Red Ghost? Buhay ka pa pala?" Sigaw ng nagulat na 9,000 King. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Hansen. Bumukas ang mga mata sa kanyang berdeng baluti. Naglabas ito ng berdeng liwanag na nakipaglaban sa pulang liwanag. Patuloy siyang nakikipagtunggali sa pulang liwanag ng Red Ghost habang sumisigaw, "Red Ghost, huwag mong saktan si Ginoong Han." Tiningnan ni Red Ghost si 9,000 King at malamig na nagtanong, "Sino ito?" "Ikaw ba iyan, alipin na 1,000 Eye? Hindi ka pa pala patay at nakahanap ka pa ng bagong amo." Puno ng pangungutya ang kanyang tinig. "Tumahimik ka. Inutusan ako ng aking Panginoon na protektahan si Ginoong Han. Huwag mong subukang gumawa ng kahit ano," galit na sabi ni 9,000 King, pero halata sa lahat na takot siya kay Red Ghost. Hindi siya naglakas loob na umatake. Mahinang tumawa si Red Ghost. "1,000 Eye, huwag kang makialam dito. Ilang taon na ba siya? Noong narito ang Panginoon, ang lolo ng kanyang lolo ay hindi pa ipinapanganak. Sinabi mong iniutos ng pinuno na protektahan mo siya. Fuey, puro kalokohan ang sinasabi mo." Gustong magpaliwanag ni 9,000 King, pero tuloy-tuloy ang pag-ungol ni Red Ghost. Umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang bakal na kumakalabog na gaya ng kulog. Ang pulang liwanag ay naging kadiliman. Galit na tumitig si Red Ghost kay Hansen at sinabi, "Tama na ang Saturday. Wala akong pakialam kung may bago kang amo, matandang alipin. Ibigay ninyo ang banal na espiritu, kung hindi, mamamatay kayong dalawa ng bago mong amo." Pagkasabi noon, naglabas ito ng pulang liwanag mula sa bibig nito, diretsyong papunta kay Hansen, pero hinarang ito ni 9,000 King. "Red Ghost, akala mo ba matatakot ako sa iyo?" Galit na sagot ni 9,000 King. Kumikinang ng berdeng liwanag ang kanyang katawan. Lumitaw ang galit na anino ng multo. Ginamit niya ang 1 segundo ay 1,000 taon. Nang gamitin niya iyon, bahagya lamang niyang naitaboy ang pulang liwanag. 1 segundo ay 1,000 taon, at 1,000 taon ay 1 segundo, sabi ni Red Ghost. Handa ka bang isakripisyo ang mga taon ng iyong buhay para sa sandaling ito? Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Patuloy ang pulang liwanag mula sa kanyang bibig, walang tigil na inaatake si 9,000 King. Ang berdeng liwanag ng katawan ni 9,000 King ay may pagpapalakas mula sa 1 segundo ay 1,000 taon. Dahil dito, naitigil niya ang pag-atake ng pulang liwanag. Ngunit patuloy na tumatanda ang kanyang mukha, at unti-unting pumuti ang kanyang buhok. Patuloy niyang hinarang ang pulang liwanag habang sumisigaw, "Umalis ka na, Ginoong Han." Nagulat si Hansen. Hindi niya inasahan na gagawin ni 9,000 King ang lahat para protektahan siya. Hindi ito mukhang pakunwari lamang. Gusto sana niyang magsalita, pero nakita niyang may paparating mula sa ulap ng kadiliman. Paikot-ikot ito at may masamang tinig na nagsabi, "Aalis." "Saan? Kung hindi ninyo iiwan ang banal na espiritu, mamamatay kayong lahat." "Fishbird, buhay ka pa." Lalong nanlumo ang mukha ni 9,000 King. "Hindi kami ang mga nabubuhay pa," malamig na tinig ng babae mula sa dilim. Lumitaw ang isang napakagandang babae. Sa kabila, lumabas ang isang halimaw na walang mata. Ang 4 na nakakatakot na nilalang ay hamarang sa mga maliwanag na parol. Hiniramgan nila sina Ancient Abyss Grandmaster at ang iba pa na muntik nang makaalis. "No ay, Demon Girl? Narito pa rin kayo?" Nabigla si 9,000 King. "Oo, narito kami, at kami ang inatasan na panatilihin ang banal na palasyo. Hanggat narito ang banal na palasyo, hindi kami mamamatay," sabi ng Demon Girl. Tumingin siya kay Hansen at nagsabi, "Isang alipin na buhay pa rin. At may bago ka pang amo. Nakakagulat."
Habang hinaharang pa rin ni 9,000 King ang pulang liwanag, sigaw niya, hindi ko ipinagkanulo ang Panginoon. Inutusan niya akong protektahan si Ginoong Han. Malamig na nagtanong si Old Vulture mula sa itaas, paano ka pa rin nagmamatigas? Uunahin kitang patayin, alipin. Pagkatapos, saka ko haharapin ang batang nagnakaw ng aming banal na espiritu. Nagbuga ito ng itim na usok. Hindi malakas ang itim na usok pero kakaiba. Parang lasong ahas na papunta kay 9,000 King. Sinubukan ni 9,000 King na salagin ito habang nilalabanan ang pulang liwanag, ngunit wala na siyang sapat na lakas. Natakot siya ngunit pinilit pa ring lumaban. Bigla niyang naramdaman na parang may puwersang humila sa kanyang balikat. Nakatakas siya sa itim na usok at pulang liwanag. Paglingon niya, nakita niyang si Hansen ang nakatayo sa kanyang harapan. Papunta ang pulang liwanag at itim na usok kay Hansen. Mag-ingat, Ginoo! Sigaw ng nagulat na 9,000 King. Gusto niyang tulungan si Hansen pero parang nagiba ang espasyo sa paligid. Biglang bumagal ang galaw ng pulang liwanag at itim na usok. Hindi ito makalapit kay Hansen. Time Ghost's time area. Sabay na napabulala sa gulat sina Red Ghost at Fishbird. Itinigil nila ang kanilang mga atake. Hindi ganoon kaganda ang time area, malamig na sabi ni Fishbird. Ipinadyaplap nito ang mga pakpak at gusto nang sugurin si Hansen. Old Vulture, tigilan mo, utos ni Auntie May, ang Demon Girl. Pinigilan niya si Old Vulture. Bakit? Tanong ni Old Vulture habang gamulong ang kakaibang mata. Alisin mo muna ang iba na nakikialam dito, at pagkatapos ay saka natin siya tatapusin, malamig na sabi ni Auntie May. Sige, sagot ni Old Vulture. Nagpalipad siya ng itim na usok papunta kina Ancient Abyss Grandmaster at sa tatlong Extreme King Deified. Sa kabilang banda, gamulong ang malaking halimaw na walang mata papunta sa unang upuan ng Sky Palace. Lumipad ang katawan ni Ancient Abyss Grandmaster na parang ulap ngunit hindi niya kayang pigilan ang itim na usok ni Old Vulture. Paurong siyang bumagsak habang sumisigaw, tigilan mo. May sasabihin ako. Ang tatlong deified elite ng Extreme King ay hindi kasing lakas ni Ancient Abyss Grandmaster. Nabali ang kanilang lakas ng itim na usok. Para silang nawalang kaluluwa na bumagsak sa lupa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na sa impyerno pagkatapos mong mamatay, malamig na sabi ni Old Vulture. Lumipad siya papunta kay Ancient Abyss. Samantala, parang gamulong na espada ang halimaw na walang mata papunta sa unang upuan ng Sky Palace. Nang makita ito, pumalakpak ang unang upuan ng Sky Palace. Biglang nagbago ng direksyon ng halimaw at gamulong pabalik sa kadiliman. Ako si Elder ng unang upuan ng Sky Palace. Narito kami hindi para manghamon. Pakinggan ninyo sana kami, mahinahong sabi ng unang upuan ng Sky Palace. Malakas siya pero hindi nang ahas magsalita ng bastos. Ngunit walang nakinig. Muli na namang lumabas mula sa dilim ang halimaw na walang mata, papunta sa unang upuan ng Sky Palace. Kabanata 2949. Nag-iba ang ekspresyon ng unang upuan ng Sky Palace. Agad niyang iginawi ang kanyang manggas. Mayroong espasyo sa loob ng kanyang manggas, at nais niyang higupin doon ang dambuhalang halimaw na walang mata. Bago pa ito makalapit sa manggas, bigla itong tumigil. Ang bibig ng halimaw ay naging parang malaking tambuli sa espasyo. Umihip ito ng hangin papunta sa unang upuan ng Sky Palace. Lu! Parang tunog ng busina ng barko. Sa oras na marinig ang ingay, lumabas ang mga shockwave mula sa halimaw na walang mata. Kumalat ito na parang alon ng tubig at binalot ang unang upuan ng Sky Palace. Naging sonic na singsing ang mga alon na umikot sa kanyang katawan. Buong lakas na gumana ang napakataas na kapangyarihan ng unang upuan ng Sky Palace, ngunit hindi niya mabasag ang hawak ng sonic na singsing. Naipit siya sa loob nito. Umatras ang halimaw na walang mata habang hinihila ang unang upuan ng Sky Palace kasama ng sonic na singsing at dinala siya pabalik sa Demon Lady. Samantala, hindi nabigyan ng pagkakataon si Ancient Abyss Grandmaster na magsalita. Masyadong mabilis ang Fishbird. Ang sunod-sunod na atake ay hindi niya kayang pigilan. Dumami bigla ang kanyang mga sugat. Sa huli, napilitan siyang umatras at naglaho sa dilim. Hinabol siya ni Fishbird, pero pagbalik nito, halata sa mukha niya na hindi niya nahuli si Ancient Abyss Grandmaster. Ang mga Geno Arts ng lalaking iyon ay kakaiba, sabi ng Fishbird. Kaya niyang gumalaw sa loob ng tigang na kapangyarihan. Nakaligtas siya. Walang problema, sagot ng Demon Lady. Madali lamang hulaan kung bakit narito ang Extreme King. Huwag na lang siyang pansinin. Muling bumalik ang atensyon ng lahat kay Hansen. Pilit pa ring lumalaban ang unang upuan ng Sky Palace, ngunit hindi siya makawala sa sonic na singsing na nakagapo sa kanya.
Tinitigan ng Demon Lady si Hansen at sinabi, ibigay mo sa akin ang banal na espiritu, at pahihintulutan kitang mabuhay. Hindi siya sinagot ni Hansen. Pinagmasdan niya lamang silang lahat. Sa imahe na ipinakita sa kanya ni Old Cat dati, nakita na niya ang Demon Girl at ang iba pa. Alam niyang nasa tamang lugar siya upang hanapin si Little Flower. Nagtatanong kami sa iyo. Galit na sigaw ni Old Vulture. Huwag kang tumunganga dyan. Mabilis na lumitaw si 9,000 King sa likod ni Hansen. Hinarap niya ang Demon Lady at sinabi, kailangan ninyong maniwala sa akin. Totoo, ang Panginoon mismo ang nag-utos sa akin na protektahan si Hansen at dalhin siya sa banal na bulwagan. Nananatili ang kaluluwa ng Panginoon sa estatwa sa loob ng banal na hardin. Magpatuloy ka lang at imbentuhin mo pa ang kwento mo, malamig na tawa ni Red Ghost. Ang estatwa sa banal na hardin ay inihanda ng Panginoon para kay Miss Warner. Bakit naroon ang kanyang kaluluwa? Natigilan si 9,000 King. Hindi niya alam paano ipapaliwanag. Sa kanyang isipan, Panginoon, Panginoon, kaya kung isakripisyo ang lahat para sa iyo at sa taong mahal mo. Pero mamatay sa kamay ng sarili nating mga tao, napakasaklap. Panginoon, ikaw na ubod ng talino, paano mo hindi nakita itong mangyayari? Nagpasya siya at sinabi kay Hansen, Ginoong Han, dapat na kayong umalis. Ako na ang magpapabagal sa kanila. Pagkarinig nito, nagtawanan sina Old Vulture at Red Ghost. Pabagal sa amin. Paano? Gagamitin mo ba ulit ang 1 segundo ay 1,000 taon? Kahit ubusin mo lahat ng taon ng buhay mo, gaano mo ba talaga kami made delay? Matapat ka nga sa bago mong amo, matandang alipin, malamig na sabi ng Demon Lady habang nakatingin kay Hansen. Old Nine? Umatras ka, utos ni Hansen kay 9,000 King na nakaharang sa harap niya. Ginoong Han, gusto pang magsalita ni 9,000 King, ngunit pinigilan siya ni Hansen. Nagbigay senadorya si Hansen para umatras siya. Pagkatapos, tinitigan niya ang Demon Lady at nagtanong, ikaw ba si Auntie May? Nagulat ang Demon Lady, si Old Vulture, at ang iba pa. Ang mga titulong Auntie May at Old Vulture ay sila lamang ang gumagamit. Walang ibang dapat nakakaalam nito. Lalo na si Auntie May. Nagsimula lamang ang tawag na iyon nang naroon si Little Flower. Siya lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon. Ang iba, tulad ni Old Vulture, tinatawag lang siyang babaeng malabog. Kilala mo ba ako? Kunot noong tanong ng Demon Lady kay Hansen. Ngayon na pinagmasdan niya, may kaunting pagkakahawig nga. Ako si Hansen. Narito ako upang hanapin si Little Flower. Pakiusap, hayaang makasama ko muli ang aking anak. Yumuko si Hansen sa kanila bilang paggalang. Kung hindi ito gagana, wala siyang magagawa kundi gumamit ng dahas. Ikaw si Hansen. Sabay nagulat ni na Auntie May at ng iba pa nang marinig ang pangalan. Alam nila na si Hansen ang tunay na ama ni Little Flower. Ngunit hindi iyon importante sa kanila noon. Hindi nila kailanman pinansin kung sino ang ama niya o ano ang itsura nito. Kahit makita nila siya sa lansangan, hindi nila makikilala, at wala silang pakialam. Nanlaki ang mga mata ni Old Vulture habang nakatitig kay Hansen. Ikaw ang ama ng batang Ginoo. Sigaw niya. Natigilan si 9,000 King. Hindi niya na maunawaan ang nangyayari. Tumigil ang kanyang utak at napasabi na lang, ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Old Vulture na si Hansen ang ama ng batang Ginoo. Ibig sabihin, may bago na siyang amo, at ang bagong amo ay anak ni Ginoong Han. Teka. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. May naisip siya at tinapik ang sarili niyang hita. Ah, gets ko na, alam ko na, ang Panginoon pala ay handa na sa lahat. Alam niyang mangyayari ito, ha? Hindi ko ito inasahan. Totoo pala, nagkaroon ng anak sina Panginoon at Ginoong Han. Sa ugali ni na Old Vulture at ng Demon Lady, kung hindi anak ng Panginoon iyon, hinding-hindi nila tatanggapin bilang pinuno. Ito nga. Kaya ako pinaprotektahan ng Panginoon para sa ama ng batang Ginoo. Teka, ama. Paano nagkaanak ang dalawang ama? Wala na, bahala na, sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya niya ang lahat. Napaniwala na siya sa sariling haka-haka. Nagsimulang tumawa si 9,000 King. Pamilya pala kayo. Bakit pa kayo naglalaban? Bilasan ninyo na at anyayahan ninyo si Ginoong Han sa banal na palasyo. Nagkatinginan ng Demon Lady at ang iba. Hindi nila alam paano haharapin ito. Hindi nila inakalang ang ama ni Little Flower, isang taong nagmula lamang sa mga santuwaryo, ay naging deified. At higit pa roon, nagawang makuha ni Hansen ang katapatan ng matandang halimaw tulad ni 9,000 King. Ngayon, narito siya sa sacred para bawiin ang kanyang anak. Higit ito sa inaasahan nila.
Samantala, ang unang upuan ng Sky Palace na nakakulong pa rin ay nagbabalak sanang makatakas habang naglalaban-laban ang iba. Sino ang mag-aakala na mauuwi ito sa isang uri ng pagtitipon ng pamilya? At si Hansen, siya na ngayon ang ama ng bagong pinuno ng Sacred. Ang ibig bang sabihin nito ay ang batang iyon na ang naging bagong Panginoon ng Sacred na isip ng unang upuan ng Sky Palace. Noon ay gusto niyang dalhin si Little Flower sa Sky Palace pero nakatakas si Hansen. Hindi niya akalain na ang batang iyon ang magiging bagong pinuno ng Sacred. Tahimik ang lahat pero abala ang kanilang isip. Ang sitwasyon ay naging sobrang kakaiba. Kabanata 2950. Kung ganun, kayo ba'y nag-aaklas? Nagbago ang ekspresyon ni 9,000 King. Ngumiti si Auntie May, ang babaeng demonyo, kay Hansen. Ikaw ang ama ni Little Master. Bisita ka rito. Bisita ka sa Sacred, ngunit napakahalaga ng banal na espiritu. Iyan ay pag-aari ng iyong anak. Sigurado akong hindi mo na nais-ang agawin ang bagay na para sa iyong anak, hindi ba? Umaasa akong handa mong isauli ang banal na espiritu. Maaari kong isauli ang banal na espiritu, malamig na tugon ni Hansen. Ibigay ninyo sa akin si Little Flower, at ibibigay ko ito. Si Little Flower ay wala rito sa Sacred ngayon, sagot ni Auntie May. Ibigay mo na lamang ang banal na espiritu at magiging maayos ang lahat. Kung ganun, hihintayin ko siyang bumalik, sagot ni Hansen. Kung may pagbibigyan man siya, iyon ay si Little Master. Sigaw ni 9,000 King mula sa kanyang kinaroroonan. Bakit niya ito ibibigay sa inyo? Bilasan ninyo at gabayan si Ginoong Han papunta sa banal na palasyo upang hintayin ang pagbabalik ni Little Master. Hindi siya maaaring pumasok sa banal na palasyo, malamig na wika ni Red Ghost. Bakit hindi siya pwedeng pumasok sa banal na palasyo? Tanong ni 9,000 King. Tunay siyang ama ni Little Master. Bakit hindi siya makakapasok? Tinitigan ni Red Ghost si 9,000 King at inis na sinabi, tumigil ka nga sa pagsigaw. Ang mga uod ay nagiging paru-paro. Nakakalipad ang paru-paro. Nakakalipad ba ang uod? Ano ang ibig sabihin yan? Nagngangalit na tanong ni 9,000 King. Iyon mismo ang ibig kong sabihin. Ibigay mo sa akin ang banal na espiritu at lumayas ka. Kapag kinailangan ni Little Master, siya mismo ang hahanap nito. Nagkatinginan si Red Ghost at 9,000 King na parang dalawang tandang na handang magsagupaan. Paanong hindi ninyo pinapansin si Ginoong Han? Siya'y inatasan ng leader na pumunta sa banal na palasyo. Bakit ninyo sinuway ang kanyang utos? Nanginginig sa galit si 9,000 King. Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mo? May paglibak na tugon ni Red Ghost. Babuka pa sana ng bibig si 9,000 King ngunit pinutol siya ng babaeng demonyo. Thousand Eye, iba ang banal na bulwagan. Iyon ang huling pag-asa ng Sacred. Tanging si Little Master lamang ang maaaring makapasok roon. Wala nang iba, kahit tayo. Kung nais mong gumawa ng kabutihan para sa Sacred, dapat mo man lang itong maunawaan. Pagkaraan, lumingon si Auntie May kay Hansen. Siguradong sinabi na ni Old Cat ang sitwasyon tungkol kay Little Master. Nasa maayos siyang pangangalaga namin. Walang panganib sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Malapit na siyang maging Diyos. At kapag iyon ay natupad, muli niyang itatayo ang Sacred. Doon, magbubukas ang pinto ng Sacred at maaari mo siyang makita at maging ganap na panauhin ng Sacred. Tungkol sa banal na espiritu, iyon ang gamit na kailangan ni Little Master upang palayain ang Sacred. Kung hindi, kapag muling nagbukas ang Sacred, mapapahamak si Little Master. Ikaw ang ama niya. Siguradong ayaw mong makita siyang nasasaktan, hindi ba? Pinagpag ng babaeng demonyo ang kanyang buhok, pinaikit ang mga mata at nagpatuloy, sinabi ko ito ng mahaba dahil ikaw ang ama ni Little Master. Kung hindi ka man lang iyon, matagal na sana kitang pinatay at kinuha ang banal na espiritu. Hindi kami magsasayang ng panahon sa pagbubulakbol kung iba ka lang. Iginagalang ka namin dahil ama ka ng Little Master. Sana maintindihan mo iyon. Ano ang ibig sabihin ng muling pagbubukas ng Sacred? Anong panganib ang haharapin ni Little Flower? Nakakunot noong tanong ni Hansen. Iyan ay usapin ng Sacred. Sigaw ni Old Vulture. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Lumubha ang ekspresyon ni Hansen. Usapin ng Sacred. Anak ko si Little Flower. Sinasabi mo bang ang tungkol sa aking anak ay wala akong pakialam? Bata, huwag mo kaming pilitin. Kapag napilitan kaming ipaglaban ang banal na espiritu, hindi na namin iisipin kung ama ka man ni Little Master o hindi. Kumilos ang katawan ni Red Ghost. Para siyang dambuhalang halimaw na kayang lumunin ang langit at pinipiga ang aura ni Hansen. Matigas ang personalidad ni Hansen.
Nakukuha siya sa mabuting usapan pero hindi sa dahas. At higit pa rito, buhay ni Little Flower ang nakataya. Hindi siya papayag na umatras ngayon. Pasensya na, pero wala kayong kakayahan, malamig na sagot ni Hansen. Inilabas niya ang kanyang Coskarma knife. Sa kabilang kamay ay hawak niya ang Shield of the Medusa's Gaze. Bagaman magkaibang pangalan ng banal na espiritu at ang kaluluwang hayop, pareho lang ang mga ito. Kung hindi nila ito makukuha sa lakas, wala ring saysay. Kapag namatay ang may-ari, mawawala rin ang banal na espiritu. Hindi inisip ni Hansen na makukuha nila ito nang hindi siya pinapatay. Kung kaya lang nila, kanina pa sana umatake ang babaeng demonyo. Hindi na siya magsasayang ng oras sa pakikipag-usap. Ano ba ang gusto mo? Madidilim ang mukha ni na Red Ghost, Old Vulture at iba pa. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kaprangka si Hansen. Noong panahon ng Sacred, sila'y mga walang kapantay na nilalang. Halos walang makalaban sa kanila. Sa panahong ito, mas lalo pa silang lumakas dala ng kanilang mga titulo. Kahit si First Seat ng Sky Palace, na pinakamalakas sa universo, ay nadakip ng Eyeless Big Beast. Sa kanila, si Hansen ay nilalang lamang mula sa mga sanctuaries. Isa pa lang siyang butterfly class, ngunit ang lakas ng loob niyang hamanin sila. Hindi nila inakalang mangyayari iyon. At ano ngayon? Kalmadong tugon ni Hansen. Tinitigan niya si Old Vulture at damako ang kanyang paningin sa kadiliman. Nakatitig siya sa direksyong pinagmula ni Red Ghost. Kung totoo iyon, nandoon ang banal na palasyo. Wala akong pakialam kung ano ang lugar na ito. Wala akong pakialam kung sino kayo. Wala akong pakialam sa muling pagbubukas ng Sacred. Wala akong pakialam sa pagpapaliwanag ng buong mundo. Para sa akin, lahat iyan ay kalokohan. Kung may makakasakit sa aking Little Flower, kahit impyerno o delubyo, pupunitin ko ito. Pagkasabi ni Hansen nito, iniabot niya ang batong parol kay Bauer at sinabi, Bauer, hawakan mo ang ilawan para kay tatay. Guguhiwan natin ang bulok na banal na palasyong ito. Minsan na itong bumagsak. Hayaang manatili ito sa kasaysayan magpakailanman. Umupo si Bauer sa balikat ni Hansen, hawak ang batong parol at masayang sumigaw, give aim na. Wala kang kakayahan, may halong paglibak na ungol ni Red Ghost. Ngunit nang makita ng babaeng demonyo ang batong parol, nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit nasa iyo ang Race Lantern ng Sacred? Ano? Race Lantern? Nagtaka sina Red Ghost, Old Vulture, at pati ang Eyeless Beast. Nakatingin sila sa batong parol na hawak ni Bauer. Namangha silang lahat. Sumigaw si Red Ghost, Race Lantern, totoo nga. Iyon ay Race Lantern ng Sacred. Paano niya iyon nakuha? Nandito pa ang Sacred Lantern, ibig sabihin, nanginginig sa sobrang tuwa si Old Vulture. Narinig ni Hansen ang sinabi ni Old Vulture at nagtaka kung bakit ang Race Lantern ng Sacred ay wala sa Geno Hall kundi nasa universo. Pero hindi muna niya inintindi iyon. Tumalon siya at mabilis na tumungo sa dilim, sa direksyon ng palasyo. Wala akong pakialam sa kung sinong leader ng Sacred o kung ano mang Race Lantern. Ano mang makakasakit sa aking anak, dudurugin ko. Galit na galit si Hansen. Pinakawalan niya ang Blood Pulse Sutra at Jade Escan sa sukdulan. Ang katawan niya naging parang yelong jade. Ang balat niya'y bahagyang transparent at kumikislap.